Yan. And aside from Kimpa, sino pang mga big stars yung gusto mong trabaho? From any network, like a Familia or Ako, it's my dream to work with Miss Sarah Geronimo. Like, on stage, and sa screen, on screen. And of course, Miss Anne Curtis. Like, super fan ako ng Boss. And how I wish na part ako ng season 2. But gusto ko siya makawork si Miss Anne Curtis sa isang action din. Para gusto ko na makita kung kaya ko ba yung gano'n, like Miss Anne. So you like to work with an action thriller film? Yeah, parang gusto ko ngayon mag-try ng talagang challenging. Yung talagang hindi ko pa na-try before. Ayun, thank you so much. And invite everyone along to watch. Hello everyone, I'm Aubrey Caraan. I played the role of Cora dito sa Sembreak. At iibitahan ko po kayong lahat na panoorin ang Sembreak this coming May 10, only on Vivo. Thank you. Thank you so much po. Ano mas mahirap pagpakilig or manako ng audience? Ayos yung question. Ano ba? Ay, para sa akin yung takot. Kasi yung takot, para takutin namin yung audience, kailangan may element ka pa ng mga nasa paligid eh. Andyan yung effects, andyan yung scoring. Unlike yung mga scenes natin sa Save Skies Archer, kaming dalawa lang mostly yung scenes, tapos yun na. Patay na. Mas madali po kasi, hindi naman namin talaga magpakilig. Kayo lang yung binigyan na siya. Mas mahirap manakot kasi pag nagpapakilig kasi all we need is just each other. Magtingin lang kami, magbatuhan ng lines, nuances. Pero sa pananakot kasi kailangan feel mo na totoo yung multong nakikita mo, or sometimes camera lang yung nakikita mo pero wala ka talaga nakikita, so you have to act it out. Kung wala dun yung ka-eksena mo kasi multo nga siya. Ganun. So, mas maraming work na kailangan gawin para manakot. Ganun. Alright, maraming salamat. Thank you, Miss Dolly. Moving on to the Philippine star, we have Natalie Tomada. My question is for Direk. What can you say kung ano yung difference ng series na to? What will make this different from other horror series in terms of storytelling, characters? So, this one, kagaya po ng mga nagawa ko in the past, ito medyo grounded din siya sa paniniwalang Pinoy. Kasi tayong mga Pilipino naniniwala tayo na pag pumupunta tayo sa mga lugar, minsan o madalas may na-attract tayong hindi natin nakita at nasasama natin hanggang sa pag-uwi natin. So yun yung in-explore namin dito sa Sembreak. Yung kaibahan po dito, nag-add po kami ng syempre nag-add tayo ng romance, and it's a barkada movie. So kung titignan po natin yung ratio niya, nasa 70 yung pananakot, 30 kilig and all other emotions na po yun. So yun po yung gusto natin ipakita dito sa Sembreak para actually it's our way din para pasalamatan yung mga fans ng Viva One sa patuloy na pagsuporta sa amin, simula sa Red in Espana, Save Skies Archer. So ito parang medyo fan service din namin ito para sa kanila. So malaking tulong yung kilig para din ma-retain natin yung ating audience. At the same time, gusto po namin makahikayat ng more audience sa Viva One. Marami na sila mapapanood sa Viva One. May road killers, kung gusto nila na medyo intense action or thrilling na series. May kilig for during the Espana SSA. Then may horror na rin. So soon, mas marami pa tayong mapapanood sa platform na Viva One. So yung tamang genre nito, horror, romance. Yes po. Thank you. Okay. Thank you so much, Miss Natalie. Ngayon naman po from Freebie Manila, we have Jimpy Anarcon right here in front.
Hello po, good morning. Ay, good afternoon. For Krisha and Jerome, sorry, isa lang kasi, no? Okay. And then, ano yun? Parang sad na sila magtanong. Sorry parang po. mas naging strict Okay yun. lang. And then, baka meron kayong masashare na behind the scene kwento na nangyari sa inyo in particular habang sinushoot yung Sendroid na mas, kumbaga nagpa-develop ng kung ano mang meron sa inyo, friendship or anong relationship kayo. Hindi ako makakapagsalita. Last kasi na press con, na-overshare ako, napagalitan tuloy ako. So, BTS moment lang naman. BTS moment? Ano bang mga BTS moment natin? Siguro, kasi meron dun isang part na yung pinakakilig part nung story namin dalawa. Kailangan naming mag-usap about something na problema namin, pero so maraming, pwede kong i-spoil ng konti, may slow dance kami doon, so parang nakakilig siya. Kasi it's very romantic, tapos ang ganda nung ano namin, nung set, may mga flowers, like parang talagang may date, gano'n. So it's very kilig moment, BTS moment. Yun po. Thank you! Thank you so much. Kita ko na kinikilig na yung fans natin there over on the right. Parang gandang pagsama horror and romance, no? Parang magiging bipolar ka after watching the series, no? Okay, next up, we have from Tempo, Neil Ramos. Ayan. Salamat, Phoebe. Good afternoon. Para po sa Rose, ma'am, magandang hapon po. Good afternoon. Saan po kayo? Dito po, malapit sa stairs? Okay. Anyway, it's been a while since we actually seen you sa Little Max project. And it was a surprise to see you dito sa somewhat mainstream na series. Pero pag harap ka naman namin, parang hindi. Double personality. Well, ano po kasi, talagang, I'm not saying naman po na I'm not comfortable with you guys, but sobrang comfortable po ako with my co-actors. Like, napapakita ko yung funny side ko, yung pagkakalog ko. And ako kasi po yung tao na parang I want everyone na happy. And gusto ko na ako yung isa sa reasons kung ba't sila happy sa set. And ano po, talagang kahit ano namang genre, like kahit rom-com or horror, parang gusto ko ma-maintain na parang alam ko na nakakapagod yung set, but I want to be one of the reasons why they're happy, they're enjoying the set po, ganun. Pero parang nahanap ko yung niche mo, no? Yung ano mo, yung mundo mo dito sa yung barkada. Kasi before parang hindi alam kung saan ka ilalagay. Tapos ngayon, parang ito pala yun. Yeah, yun nga rin po, parang at first siguro kahit sinaboss, hindi try ako sa lahat actually. So parang, actually na-try ko na po lahat ng genre. And yun nga po, parang masasabi ko na yung university series, one of the biggest blessings na nag-open ng maraming doors. And yun, forever grateful to Viva, to my bosses for this opportunity. And ngayon po, napasama naman ako sa first ever horror original series ng Viva One. And I'm really thankful po sa boss for this opportunity. Hindi mo napapabayaan ng singing. Oh my gosh, yun po, every now and then bumabalik po ako, like nagigig po ako, pero yun nga po, medyo ang tagal ko lang po bumalik na makapag-release ulit ng another original song. But ayun po, nagagamit ko naman po yung singing pag mga shows, kunyari, mall shows ng mga series, gano'n. Last question. May plano ka, may pinapatanong kanina nung kasama ko, may plano ka daw bang beauty queen? Oh my gosh, ang dami nga po nagtatanong. May balak ako in the future mag-beauty queen kasi parang pwede naman daw sa height, ganun, proper training. Pero ano po parang sa estado ng life ko ngayon, parang nahanap ko na yung gusto ko. Like, gusto ko mag-continue po dito. And because na madami pong doors na nag-open, opportunities na dumating po sa akin, parang gusto ko na dito na muna mag-stay. And parang hindi ko pa po naisip na
mag-try ng another stuff or katulad nun, parang pag-beauty queen. So, ayun po. More on, so, maging artista pa din talaga. Thank you po! Pero how does it feel naman na ang daming sumusuporta sa'yo at lalo-lalo minahal nila yung character mo sa Sunny as you? Ako, I'm very grateful to my fans. Actually, nagkaroon talaga ako like super solid, tapos dumami sila because of University Series, with the help of University Series. And sa Sunny, grabe, hindi ko pa in-expect na, kasi yung character ko doon very nonchalant, hindi nagsasalita. Kasi sobrang counting screen time lang, but I'm grateful na kahit ganun po, tumatak yung character ko, yung role ko sa lahat. And sometimes nakakatuwa na ang tawag nila sa akin, pag nakita ko, Sue, gano'n yung character ko. Ibig sabihin parang, nagampanan ko ng maayos, and naging parang worth it naman yung hirap, yung struggles ko, portraying that role. So yun po, I'm very grateful to everyone po na naka-recognize sa akin at na-appreciate yung talent ko. And ayun, how your character different from Sue na minahal ka dito sa Celebrate? Yung character ko, different talaga siya. Yung sa Sunny and this December. Si Sue, nonchalant siya, like, hindi siya masyado nagsasalita. Dito sa December, si Cora, very madaldal, perky, bubbly, very friendly. Siguro, kaibahan lang din, she's stubborn. Si dito, si Cora stubborn. Naniniwala din siya sa mga charms, horoscopes, gano'n. Pero stubborn siya na pilit niya yung gusto niya kasi trip niya yon at dun mapapahamak lahat. Gano'n. So dapat nila abangan kung bakit. And ano yung mga abangan namin sa'yo since na-mention mo nga na maraming nag-open doors? Yeah, so aabangan nila sa akin. Of course, this Sembre, mapapanood pa rin nila, showing pa rin yung Sunny in cinemas nationwide. Sembre is coming May 10 on Viva 1. And of course, yung University Series. Magkakaroon na ng book 3 adaptation and yung book 4 adaptation. And sa singing naman, ayun, abangan nila yung mga cover songs ko soon. Yes.